Magandang hapon po sa ating lahat. Alamin po natin yung update patungkol dito sa binabantayan natin na si Bagyong Jenny, pati na rin sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Friday at sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan po, kaninang alas 2 ng hapon, yung binabantayan po natin na low pressure area ay tuluyan ng naging isang ganap na bagyo at pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 4 p.m., huli itong namataan sa layong 1,400 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. At sa kasalukuyan po, kumikilos ito sa direksyong westward sa bilis na 20 kilometers per hour. And kung makikita po natin sa ating satellite image, yung mga kapal na kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan dulot po ng epekto nitong si Bagyong Jenny ay hindi pa naman nakaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit southwest monsoon or hanging habagat naman po or pati yung trough extension nitong binabantayan natin ni si Bagyong Jenny ay posibleng magdala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa sa mga susunod na araw. So alamin po muna natin yung magiging pagkilos or track nitong binabantayan natin na si Bagyong Jenny. So makikita po natin sa ating latest na forecast track, generally westward po or west-northwest ang magiging pagkilos niya sa mga susunod na araw. Unti-unti yung kikilos northwestward hanggang possible na lumapit po ito sa may area ng extreme northern Luzon. And kung makikita po natin sa ating latest na forecast track, ay gradually intensifying po itong si binabantayan natin na si Bagyong Jenny. So alamin po natin yung unti-unting pagkilos nitong binabantayan na bagyo. So for the next 24 hours, inaasahan po natin generally westward or west-northwest ang magiging pagkilos nitong si Bagyong Jenny. And nakikita po natin by Saturday, possible po na umabot ito ng tropical storm category at nasa layong 1,005 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Then pagdating naman po ng Sunday, Sunday ng hapon, nakikita po natin retain pa rin po niya yung kanyang tropical storm category and nasa layong 735 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Then pagdating naman po ng Monday, makikita po natin from Sunday until Monday, possible po na mag-intensify siya into a severe tropical storm category and generally kikilos na po northwestward sa may silangang karagatan ng northern Luzon area. And by that time po, nasa layong 565 kilometers silangan po yan ng Apari, Cagayan. Then for the next 96 hours or sa darating na Tuesday, continuous pa rin po yung pagkilos niya northwestward and mareretain niya po yung kanyang intensity na severe tropical storm. And nasa layong 395 kilometers, silangan po yan ng Calayan, Cagayan. Then pagdating naman po ng 124 hours or sa darating na Wednesday, continuous po na or possible po na mag-intensify ito into a typhoon category at lalapit po sa may extreme northern Luzon area. Yung possible location niya po by this time ay nasa 115 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. So makikita po natin sa ating latest na forecast track, yung areas po within the probability cone ay possible po or hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito ay maglalandfall within the areas po na nasa loob nitong cone na ito.